Dinikit-dikit ni Ann ang mug ng mainit na kape sa kanyang mga pisngi upang kahit paano ay mabawasan ang lamig na nararamdaman niya. Maliwanag na sa labas, ngunit ramdam na ramdam pa rin niya ang lamig ng paligid. Maaga siya nagising dahil halos hindi rin naman siya nakatulog ng maayos nang nagdaang gabi. Parang pelikulang paulit-ulit na nagre-replay sa isip niya ang ginawa niyang kapilyahan kay Art. Itinapat niya ang mug sa kanyang ibabang labi. Salamat sa kagagahan niya, nasasaktan tuloy siya ngayon ng husto. Kaya pa kaya niyang mas pakapalin ang mukha niya para malabanan ng sakit na iyon? Pinatunayan lang ng hindi pagtugon ni Art sa halik niya nang nagdaang gabi na wala talaga itong gusto sa kanya. Kahit naman alam niyang noong una pa lang na hindi ito magkakagusto sa kanya. Umasa pa rin ang puso niya na kahit paano ay magkakagusto rin ito sa kanya. Sino ba kasi nagsabi sa iyong halikan mong tulad niya? Iyon tuloy ang napapala mo. Pagkausap niya sa sarili. Her easy take on her feelings didn't work. Hindi na yata kayang takpan ng mga patawang kalbo niya ang nararamdaman niya. Kaasar, humugot siya ng malalim na hininga upang maibsan kahit paano ang nararamdaman niya. Kailangan ko ng reinforcement. So for the umpteenth time, tinatagan niya ang kanyang puso at pinakapal pa ng husto ang kanyang mukha. Lalaking tuod ang minahal niya, kaya magtitiis siya. Hindi naman niya gustong kalimutan ang nararamdaman. Bahala siya sa buhay niya, hinayaan niyang halikan siya eh. Good morning, nakangiting bati sa kanya ni Madel pagkapasok nito sa kusina. Lumingali nga ito sa paligid. If you're looking for Kuya Owen Art, tulog pa sila siguro. Masyado pang maaga, kaya safe ka. Join me for breakfast. Yaya niya. Nabana kasi ako dito sa kusina mula nang muntik na akong magkasunog doon dahil sa kagagawa nito na at ni Gary. Thanks. Pareho lang tayong sampi dito, kaya sino pa ba magtutulungan na pagtapakan ng isa't isa kundi tayo rin? Ipinaghain niya ito ng mga napagtitripan niyang iluto, fried egg, fried rice, fried bacon at fried banana. Banana? Tanong nito. Saging na sabayan. Masarap kapag ipinrito. Sagot niya. Magaling ka siguro magprito, no? Expertise ko. Pakikisabay niya sa biro nito. Ano pa bang pwede mong iprito bukod sa mga to? Si Art. Biglang naalala niya ang lalaki. Sunod-sunod niya ang pagsasali ng pagkain sa plato niya. Ang lalaking iyon talaga. That would be enough. Thank you. Inilayo na nito sa kanya ang plato niya. Sorry. She sighed and went back to her seat. Kinuha niya ang pitcher ng juice. Hindi ka rin ba nakatulog kagabi? Saglit siyang natigilan sa pagsasali ng juice sa baso niya. Sort of. Dan told us something about you and Art. Chismoso talagang bakulaw na yun. Nang gigigil na sabi niya. Naibuhos niya ang juice sa isa pang baso na naroroon na tumapan niyon. Sorry. It's okay. Natatawang inilayo nito sa kanya ang ilan pang bagay na maaari niyang mapag-initan. Mukhang may isa na namang ibaban si Achel sa kusina. Natatawa na lang siya. I'm fine. Medyo napaparaning nga ako sa mga ikinikilos ng taong bato na yon. So, meron nga bang something sa inyo ni Art? Wala. Anong mahihita ko sa isang taong bato? Hinalikod ko ng at lahat, parang robot pa rin ang bruho. Kahasaan ko na kaya ng tuluyan niyon mamayang gabi. You kissed him? Nalalaki ang mga matang tanong niya. Yeah, na-inspire kasi ako sa kissing scene ni Gary doon sa ref. Kaya nakiuso ako. Teka, hindi sinabi ni Dan na hinalikin ko si Art? Nope. So ako nagbuking sa sarili ko? Malamang. Oh no! Malakas siyang napasinghap nang mapatingala. Ang CCTV camera. I have to take it out. Ann, teka lang. Hinila niya ang kinauupuan at iyon ang ginawang tuntungan upang makasampa sa kitchen counter. Pagkatapos ay kumapit siya sa handle ng isa sa mga kitchen cabinets bago pilit ay nabot ang camera. Ann, bumaba ka riyan. Baka mahulog ka. Natatarantang pigil nito sa kanya.
Kailangan kumalis ang ebidensya. Wala naman siya ng ebidensya. Nandun sa laptop ni na Mary Jane dahil doon nakakonect ang camera dito sa bahay. Oo nga no? What the heck is going on here? Art's angry voice boomed inside the kitchen. Ann, bumaba ka riyan. Oo, wait lang. Ngunit dumula sa mga paa niya sa kitchen counter. Kumapit siya sa cabinet handle. Ngunit binamalas talaga yata siya ng umagang iyon dahil bumukas ang lintik na cabinet at tuluyan ang humagi sa ere ang kanyang katawan. Mariin siyang napapikit at ipinaubayan sa Diyos ang kanyang kaluluwa dahil sigurado siyang nasa langit na siya sa susunod na imulat niya ang kanyang mga mata. Lalo na kapag tumama ang ulo niya sa semento. Pero hindi nag-aawit ang anghel ang sumalubong sa kanya, kundi ang realisasyong buhay pa siya dahil nakaramdam siya ng bigat. She's safe now. It was Art's soothing voice. Kaya pala medyo mabigat ang pakiramdam niya dahil nakadagan sa kanya ang binata. He had his arm wrapped around her while his free hand cupped her head as he held her close to him. Hindi nga lang siya sigurado kung paano siya napailalim dito. Isa lang ang sigurado siya, iniligtas siya nito. Napangiti siya. Art, kahit pala madalas siya nitong sangitan, may mabuti pa rin itong puso para iligtas siya. And right now, the way he handled her with such gentleness, she felt she was in the safest place in the world. Heto nga ang isa sa mga dahilan kung bakit nahulog ang loob niya rito. Despite the stinging pain in her heart, she knew he was worth loving. Sinubukan niyang gumalaw para sakaan na makatayo, ngunit nag-e-enjoy pa siya sa posisyon nila. Nagtaka lang siya dahil unti-unting humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Art, you're safe now, bulong nito. You're safe now, Sheena. Natigilan siya sa narinig. And then, it hit her. She was her legendary ex-girlfriend. A sad smile curved his lips. Hindi ako ang ex mo. Nanggigil na sinakal niya ito. Ako si Sadako. Ann! Ako nga si Sadako. Sinabununtan niya ito. For a while, maybe she could forget the pain in her heart. Nakita niyang lumapit sa ulo na nila ang nakangising Yumi habang kinukuhaan sila ng video sa cellphone nito. Tama na yan. Kiss and make up na. But she didn't stop pestering her. Sa ganoong paraan man lang ay maitago niya sa totoong nararamdaman niya. Nang dumating si Dan ay nakangiting sinanyasan nito si Art na umalis na sa pagkakaubabaw niya sa kanya. Pagkatapos ay inalalayan siya nitong makatayo. Dan knew what happened. Sinulyapan siya ni Art bago siya tuluyang nailabas ni Dan ang kusina. He was looking at her at all. Okay ka na? Tumangulang si Ann habang nakatingin sa malawak na dagat sa harap nila ni Dan. Sa may beachfront ang ancestral house nila nakarating nang hilahan siya nito paalis sa kusina. Art called me his ex. Hindi umimik si Dan sa kanyang tabi. Nang marinig ko yun kanina, parang gusto kong basagin ang bungo niya. Why didn't you? I love him. Ningingit ako sa kanya. Kahit kasi wala na siya, nasa kanya pa rin ang puso ng lalaking yon. Hindi natin masisisi si Art na wala kasi sa kanya agad ang babaeng mahal niya. Somehow, naiintindihan niya si Art. Kaya nga siguro hindi siya lubos na naaasar dito. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito dahil nagmahal din siya. So what happened to her? Bakit bigla na lang niyang iniwan si Art? She died of cancer. Kahit gaano pa niya ako gustong huwag iwan si Art, wala siya magagawa. Hindi agad siya nakaibo. Sorry. I know. Napatitig siya sa buhanginan sa kanyang paanan habang kumakuyakoy. Kaya pala hindi pa nakakalimot ang lalaking yon. Nagulat kami noon nang biglang nag-announce si Art na magpapakasal na siya. Pagkakwento ni Dan, wala naman kasi siyang nabanggit sa amin na may girlfriend na pala siya. Nakaugalian na sa pamilya namin na ipakilala muna sa buong angkan kung sino man ang kasintahan namin na balak ng pakasalan. Art never introduced us to any of his former girlfriends, even if everyone's already knew about it. But it was different with Sheila.
He proposed marriage to her first before he introduced her to us. Kaya alam namin na talagang seryoso na nga siya magpakasal. A month before their wedding, I saw her rush to the emergency room of the hospital. I was formerly working in it. It looked serious, kaya kinausap ko ang doktor na may hawak sa kaso niya. Doon ko nalaman na malala na pala ang brain cancer ng ex niya. Nagkataraka rin kami kung bakit wala si Art sa tabi niya sa buong panahon na nakikipaglaban siya sa buhay niya sa ER. Alam kong may hindi tama kaya kinausap ko rin yun. She told me Art didn't know anything about her condition and made me promise not to tell him anything. You told him anyway? No, it was a deathbed wish, Anne. Ayokong biguin si Sheila. Pero paano naman si Art? Unfair yun. I know, bumuntong hininga ito. He found out eventually. Unfortunately, it was also on the day before their wedding. She collapsed while walking on the altar and went into a 2-day coma before regaining consciousness. Art was very angry. What do you expect? We don't have much choice at that time, Anne. Mahal na mahal siya ni Sheila, kaya hindi ito nawala ng pag-asa na gagaling pa. Kaya nga sa kabila ng lahat, ginusto pa rin itong magpakasal kahit binigyan na ito ng taning ng mga doktor. Ano na nangyari kay Art nang malaman niyang lahat? Pinugbog lang naman niya ako hanggang sa mawalan ako ng ulirat. That guy. Natawa ito habang napapailing ng marahil ay balikan sa isip ang nangyari. Nagalit din siya kay Sheila dahil itinago nito sa kanyang lahat. Art felt left out. Pero mahal talaga siya ni Sheila, kaya hindi rin siya nakatiis. Hindi niya iniwan si Sheila sa buong durasyon ng series of treatment ito. Gaya ni Sheila, hindi rin siya nawalan ng pag-asa magkakaroon ng milagro na mabubuhay ang babaeng mahal niya. Napayuko siya. Nakikimita niya si Art na pinagdaraanan ng sakit habang nakikita ang babaeng mahal nito na unti-unting inaagaw ng kamatayan. They met, fell in love, planned to marry, and separated within a year. Sambit niya. Tapos ako, niloloko-loko pa siya. Ang sama ko, ipakain mo kaya ako sa patindan? Ang kulit ng bata. Sinabi ko na sa'yong walang nagliligaw na pating dito, diba? But it's alright, Anne. I think my cousin doing's okay now. Hindi pa rin eh. Tinatawag pa rin niya ang pangalan ni Sheila. I don't know how about that, pero para sa akin, sa tingin ko, naka-recover na siya. For once, hindi kaniya inihaw nang itapon mo ang nag-iisang picture ni Sheila na natira sa kanya. Oo nga, hinayaan din siya nito makalapit dito, bukod pa sa mga ginagawa nitong pag-aasikaso sa kanya ng kusa. Nakisilip siya ng munting liwanag para sa bubog na sarado ng kanyang puso. So, anong gagawin mo ngayon? Tanong nito maya-maya. Itutuloy mo pa ba ang pag-aagaw kay Art sa naalala ni Sheila? Napatingin siya rito. Do you think I have a chance? None. Che, bakit ba natatanong-tanong pa kita? Huwag ka nga kontrabida. Dinampot niya ang tsinelas at ipinagpag ang buhangin na nakadikit na roon sa kakuya-kuy niya kanina. Ibato ko sa'yo eh. Akala niya, okay lang nakalimutan na niya ang nararamdaman niya para kay Art, pero isipin pa lang niyang malayo siya rito, tila nais nang magprotesta ng kalooban niya. Ang pasaway na puso niya, hanggang ngayon pasaway pa rin. Hanggang ngayon kasi nagmamahal pa rin siya. Sabi na nga ba't hindi ko rin nagkakamali ng dalhin kita rito? Wika ni Dan. Alam kong may magagawa ka para kay Art. Huh? Nothing. Sige na. Sundan mo na ang amore mo at amuin. Ah, mahilig yun sa baked mac. Pwede mong gawing props yun. Dan! Yes? Thank you. For what? For bringing me here. Ngitian siya nito. Sa vegetable garden natagpuan ni Anne si Art. Kung noong mga unang beses niya itong nakikita roon, ay abala ito sa pag-aasikaso sa mga tanim at sa pagbubungkal ng lupa. Iba ngayon, nakaupo lang ito sa isa sa mga wooden benches na nakakalat sa paligid ng garden at namakasid doon. Mukhang malalim ang iniisip nito. She readied her props and walked towards him. Umupo siya sa tabi nito. Hello.
Lumingon ito sa kanya. Iniabot niya rito ang dala. Please, huwag mo muna akong palayasin. Gusto ko lang mag-thank you sa ginawa mong pagliligtas sa akin kanina. Bakit naman kita papalayasin? Mabuti naman at maganda ang mood nito. Gawain mo kasi yun. Tuwing makikita mo ako o nasa malapit lang ako, parang hindi na mapakali ang universe mo. Kaya feeling ko lagi, gusto mo na akong i-wipe out sa mundo. It doesn't feel good, Art. I've been a jerk, ha? Nang magsalita uli ito, ay nagbago na ang tono ng boses nito. I'm sorry. I just don't know how to handle a woman like you. Bakit? Daig mo pa kasi ang pinagsama-samang kabaliwan ng mga pinsan kong babae. Well, a guy like you needs a crazy girl like me. Nakita niya ng tila supilin nito ang isang ngiti. Tinigilan niya ang sarili na iharap ang mukha nito sa kanya upang makita ng mabuti ang ngiting iyon. Baka kasi mausog ang magandang mood sa pagitan nila kapag ginawa niya iyon. Pwede mo na sigurong tanggapin itong thank you gift ko. Anito nang itinutukoy hawak pa niya ng Tupperware. Nangangawit na kasi ako. Kinuha nito yon. Salamat. You're welcome. Sige, maiwan na kita. Baka naiistorbo na kita. Stay. Ibinaba nito ang Tupperware sa pagitan nila. Saka inabot ang kanyang kamay. Please. Looking at him like that, she felt like she was the most wanted woman in the world by the most capable man on the planet. Na mga sandaling iyon, parang kahit ano ay magagawa niya basta patuloy lang siya nitong tingnan sa ganong paraan. Habang magkahawak kamay sila ni Art, pakiramdam niya ay wala siyang kaagaw sa puso nito. Bumalik siya sa kinauupuan ng hindi binabawi ang kamay rito. And so they were just sitting there, with the innocent baked macaroni in between them, holding hands while looking at the vegetable garden. About what happened last night, sana kalimutan mo na yon. Bakit? She felt her cheeks burn. Wala. Kalimutan mo na lang na nagsalita pa ako. I can't forget something like that. Iyon ang unang pagkakataon na pinagsamantalahan ng isang babaeng kahinaan ko. Kahinaan ka dyan? Talaga naman. Pinisin nito ang kamay niya. Kaya gumaganti lang ako ngayon. Gusto niyang bumungis-ngis na para magkulang lang. Sinabi mong wala kayong relasyon ni Dan. Wika nito. Kung ganoon, bakit kaniya inalok ng kasal? Para namang hindi mo kilala ang pinsan mong yon. Mabait at sweet lang yon, pero marami rin yung tinatagong kalokohan sa katawan. Kaya nga kami close eh. We have this weird tradition of introducing the person we are serious about to our family. Kung wala kayong relasyon, hindi kanya dapat isinama. Ah, yun ba? Ayaw niya ma-OP sa mga pinsan ninyong may fiancés na, kaya ako ang kinaligtad niya rito. Wala na sigurong ibang maauto maliban sa akin. Uto-uto ako kaya nandito ako ngayon. I see. Kaya huwag ka na magselos. Nag-iisa ka lang sa puso ko. Nakangising sabi niya. Lihim niya itong sinulyapan para malaman ko ano ang reaksyon nito sa mga sinasabi niya. Wala. Sana nga. Mika nito maya-maya. Nagbibiro ka rin ngayon. Ha? Medyo loka-loka ka lang at nuknuka ng kulit. But I know you're a good girl. Pinupuri mo ba ako o sinisiraan? Ayoko makasakit ang tulad mo, Ann. Kaya kung nagbibiro ka lang sa mga sinasabi mo tungkol sa nararamdaman mo para sa akin, mas mabuti yun sa'yo. Natahimik siya. Binitawan na ni Art ang kanyang kamay. Tumanaw ito sa malayo kapag kwan. Tila may kung anong gustong makita na wala naman doon. Kinaya niya ito. Nakakita siya ng kalabaw na puti. Ngunit kahit ang kuryosidad niya kung totoo ba ang nakikita niya ay hindi pa rin natalo ang tila mumunting kurot na iyon sa kanyang puso. Mula nang mawala si Sheila ay pinili kong mag-isa. Patuloy nito. I've been so alone all these years. I've gotten used to loneliness. Patuloy nito. And I don't know if I really want to change that. So you don't really need someone like me in your life? I'm sorry. No problema. Mahirap nang makalimutan ang nakaraan ng gaya na meron ka. Naiintindihan kita. She leaned back against her seat and stared at the open field and at the weird white carabao. Pero hindi naman siguro tayo babalik sa pagiging aso't pusa natin, hindi ba? Ayoko na makipag-away sa'yo.
Crush pa naman kita. Hindi rin ako tumatanggi sa pakikipagkaibigan. Dinampot nito ang Tupperware na may lamang baked macaroni. At sa libreng pagkain, salamat dito. Walang anuman. Gusto mong subuan kita? Kasama sa package ang libreng serbidora. I thought we were friends now. Oo nga. Then hindi mo na ako kailangang subuan. Anong ibig mong sabihin? Na talagang sinusubuan ka ng mga serbidora? Pwede mag-apply? No. Tumusok ito ng piraso ng Bake Mac at iniumang sa bibig niya. Lumayo siya rito. Ikaw naman, hindi na mabiro. Sige na, kumain ka na lang dyan. Kainin mo to, pinaghirapan ko tong sandukin. Busog pa ako. Ayaw mong kainin ang sarili mong luto. Diskumpiyadong tinignan nito ang nasa tinidor nito. May lasong tono. Gayuma naman kaibigan. Pagtatama niya rito. Bakit kita lalasunin malakas ang tama ko sa'yo. She even had the nerve to wink at him and motion to kiss him. Sa ikailawang pagkakataon ay nakita niyang sinupol nito ang ngiti, saka isinubo ang nasa tinidor nito. I hope that smile means my Bake Mac was good. It's good. Muli itong sumubo. Mahilig ka sa kamatis, hindi ba? Natawa siya. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan ng ninakaw kong kamatis? Masama ang magtanim ng sama ng loob sa kapwa art. Imbes na sumagot, ay may dinampot ito sa ilalim ng kinauupuan nila. Isang maliit na basket iyon na punong-puno ng kamatis. Ibibigay ko sana yan sa'yo. Wika nito na binalikan na ang pagkain. Naunahan mo lang ako nitong Bake Mac mong may gayuma. Tumaba ng husto ang puso niya nang tingnan ang basket na ngayon ay nakalapag na rin sa pagitan nila. It looks so cute, filled with ripe and green tomatoes. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman, kaya lang... That's my way of saying... Tumiki muna ito bago ipinagpatuloy. I hope you enjoy the rest of your vacation here. Yun lang? Oo, ano pa bang inaasahan mo sasabihin ko? Wala naman, binalingan uli ni Yao Monterregalo. Ang cute. Thank you. Para yan lang, ang saya mo na. Ngayon lang kasi ako nakatanggap ng isang basket na kamatis sa buong buhay ko. Ganun ba? Gusto mo ng isang sakong patola? Magpapakabayani ka para sa akin? How sweet. Come here, I'll give you a bonus. Anong bonus? Ibubulong ko sa'yo. Inilapit nito ang tainga sa kanya. Balak sana niyang nakawan nito ng halik sa pisngi, pero nabitin sa ere ang halik niya nang humarap ito sa kanya. Bakit ka humarap? Tanong pa niya rito, saka bumalik sa kanyang pwesto. Yan, nausog tuloy ang bonus ko. Sige, kain ka na lang dyan. Sayang na bonus, at sayang na lalaki kung ang alaala lang ng makikinabang. Mabuti na lang at matibay ang dibdib niya dahil wala siyang balak na sumuko sa paghipagtunggali sa alaala ng kahapon nito. Hindi ko na yata makikita si Madel. Puna ni Anne nang magkatipon-tipon sila sa living room. Hindi kasi sila makalabas ng bahay dahil malakas ang ulan. Bumalik na sila sa Manila. May emergency yata si Madel. Sagot ni Charmaine. Si Gary sumama rin? Hindi ko rin siya napapansin pagalagala Tanong uli niya. Sus, pagkatapos ng mga nasaksihang pangyayari ng refrigerator na iyon sa pagitan nila, sa tingin mo, pakakawalan pa kaya ni Kuya Gary si Madel? Narinig ko yung ex ni Madel nang tumawag sa kanya kagabi. Imporma ni Mary Jane. I wonder kung anong pinag-uusapan nila para magmadaling bumalik sa Manila si Madel. Ganito yon, mga kapanalig. Ipinatong ni Rose ang mga paa nito sa mesita sa harap nila. Binabalikan ni Madel ang ex niya dahil na-realize ng ex niya na mahal pa rin pala siya nito. Pero ang ating bida ay walang kaalam-alam ngayon ang gustong sabihin ng ex niya, kaya siya pinabalik sa Manila. Naamoy iyon ng ating hero, kaya sinamahan niya si Madel. Para bakuran dahil wala na siyang balak na pakawalan pa ang heroine natin. Hanep, singit ni Ellie. Parang kwento lang yun sa mga pocketbooks na nababasa ko Sa pocketbook mo nga galing yun. Itinaas nito ang isang maliit na libro. Eto pareho lang naman ng kwento. Utang na loob, Rosa. Tantanan mo ng mga pocketbooks ko.
Mika ni Ellie. Nawawala ang paggalang ko sa mga kapwa mo pulis kapag ganyan ang takbo ng utak mo. Nakakaaliw kasi ang mga kwento eh. Bumungis-ngis si Franz na isang romance writer. Thank you ha. Sa susunod ko nobela, ikaw na ang bida. Mas matagal mo na akong loyal fan. Reklamo ni Ellie. Sabay palo sa mga binti ni Rose. Dapat ako muna ang may kwento bago ang pulis patolang to. Magka-boyfriend ka muna. Bakit? Ikaw ba? May boyfriend? Wala rin naman ah. Sorry ka, mas paborito ko ni Franz kaysa sa'yo. Bumaling ito kay Franz. Franz, gusto ko sa kwento ko may alaga akong gagambang bahay at ang pangalan Eleanor. Franz, kapag ginawan mo yun ang kwento, halatang naaasar na sa singit ni Ellie. Mamalasin ka buong buhay mo. Ang bitter mo talaga kailan, Kelly. Kailangan mo na talaga magka-boyfriend, ani Rose. Ganito na lang, mga kapanalig, singit ni Franz. Gagawin ko kayo ng kwento, pero dapat magka-boyfriend muna kayo para maikwento ako. Nagsitahimik bigla mga ito. Napakunot noo siya. Wala bang balak magsipag-asawang mga babae sa angka na iyon? Si Kuya Dan na muna ang gawan mo ng kwento, wika ni Charm. Mas makulay ang buhay nun eh. Bakit, Charm? Wala na ba kayo ng kulog mong boyfriend? Tanong ni Jay dito. Please, umikot pa ang mga mata nito. Don't say bad words. I still can't believe na nawala na kayo, Charm. Si Franz uli. Pinaghirapan ko pa naman kayong i-match date dati. Iba naman ang i-matchmake mo. Dumiretso sa kanya ang tingin ni Charm. Tulad ng isang tatahi-tahimik dyan, hindi ba, Ann? Siya nga naman, Franz. Pagsang-ayon agad niya. Ako na lang ang matchmake mo kay Art, magsasaka. Ay, kailangan ba ikaw mamili ng kapartner? Hindi naman. Oh, gusto ko yun. Aniya, sabay lingon kay Art na nasa kusina. Naghihiwa ito ng sari-saring gulay. Matangkad, gwapo, macho, marunong bugbungkal ng lupa at magaling maghiwa ng mga gulay. Bigo yan, singit ni Mil. Mahirap makuha ang puso ng mga bigo. Trust me, been there, done that. Nilingon niya dito. Pero nakuha mo pa rin naman si Kuya Achal, di ba? Oo, wala, maganda ako eh. Kaya nga gagayahin kita, Mil. Matibay ang dibdib kahit sira ang tuktok. I knew there's a reason why we're friends. Nag-high five sila ni Mil. Ann, talagang si Kuya Art ang gusto mo? Tila diskumpiyado pang tanong ni Yumi. Nangangagat yun. Uy, type. Nagtawanan ng mga ito. Sigurado na siya ngayon na nasa kanya ang suporta ng pamilya ni Art. Nilingon uli niya ang binata na ngayon ay nakapamaywang at nakakunot ang noong nakatingin sa kanya. Ngumiti siya, sakat kumaway uli rito upang ipahiwatig na okay lang ang lahat, lalo na ngayon. Sinanyasan siya nito na lumapit. Mabilis pa sa 4:00 tumayo siya. Kids, dito muna kayo at tinatawag ako ng kapalaran ko. Wish me luck. You have our blessings. Sabay-sabay pang wika ng mga ito. Mabilis siyang lumapit kay Art. Yes, dear. Malakas na tumikim sa Ochal, pati na sila Frank at Benedict na naroon din pala at umiinom ng canned beer. Ano na naman ang pinagsasabi sa'yo ng mga pinsan ko? Tanong ni Art. Binibrainwash ka na naman nila? Hindi ko na kailangan yon. Matagal nang nawash ang brain ko. Dumampot siya ng patatas. Need help? No. Okay. Iiwan na sana niya ito para hindi na uminit pa ang ulo nito, ngunit magsalita lang ito. Kunin mo mga kangkong, pero iniabot din nito sa kanya yon. Diyan ka lang pwedeng tumulong. Ah, okay. Tinampot niya ang kutsilyo at hiniwa sa mesa ang mga dahon ng kangkong. What are you doing? Helping. Masaya pa niyang itinaas ang kutsilyo. Ayos ba? Akala niya bubugahan na siya nito ng apoy, ngunit hinawakan lang nito ang kanyang kamay at marahang kinuha sa kanyang kutsilyo. Natameme siya. Damang-dama niya ang sobrang pag-iingat nito sa kanya nang kunin nito ang kutsilyo. Natila wala itong balak na maggasgasan man lang ang balat niya. Amazing. Sunod-sunod at eksahadorang tumikim ang mga pinsan nito. Hindi pinansin ni Art ang mga ito. Bagkus ay kumuha lang ito ng isang maliit na karton at ibinigay sa kanya. Paypayan mo na lang ako. Pinaypayan nga niya ito.
Okay na? Lakasan mo pa. Puro pawis ka na rin. She reached out to him and slowly brushed away the imaginary sweat from his neck. Nagulat yata ito kaya bigla itong lumayo sa kanya. Oy, walang mali siya yon, friend. Don't. Hinintay niyang bugtungan nito ang sasabihin, ngunit natili itong tila tolero. Naglapag ng isang basong tubig si Benedict sa table. Uminom ka muna, Art. Namumutla ka na eh. Shut up. Mabilis nitong ibinuhos ang tubig sa baso. Anne, don't you ever do that again. Ang alin? Brush away my sweat and sucking lollipops in front of me. You suck lollipops in front of him? Tanong ni Frank. For goodness sake, Anne, have mercy on his nerves. Bakit? Mali ba yun? Clueless na tanong niya. Sabay-sabay pang tumawa ang tatlo. Si Art ay iiling-iling lang. Forget it. Isang beses pa itong uminom ng tubig. Sa wakas ay mukhang kumalma na ito. Bumalik ka na nga lang dun sa labas. Ayaw mo na ng tagapaypay? No. Is that a yes? Anne, tagapunas ang pawis. No. Nagtawanan uli ang magpinsan nito. Out now. Okay. No need to shout, you know. Napangisi siya nang makatalikod na siya rito. Saka lihim na nagpis sa mga pinsan nitong babae na nakasilip mula sa sala. Patuloy naman ang usapan ng apat na magpipinsan sa loob ng kusina. O Art, ayaw mo nang magluto? Narinig niya ang tanong ni Frank. Kayo na lang magpatuloy niyan. Tila nabubugnat na sagot ni Art. Saan ka pupunta? Tanong uli ni Frank. I'm taking a cold shower. Nagunat si Anne, saka isinubsob ang mukha sa mesa. Antok pa ako. Nauna na sa simbahan ng mga tao sa bahay. Hindi na siya nahintay pa ng mga ito dahil kulang na lang ipakasalan niya ang mesa dahil hindi niya magawang humiwalay roon. Napilitan lang siyang bumangon para sana saluhan ng mga ito at sa almusal at sumamang magsimba sa mga ito. Pero nakaalis na pala mga to. Mag-aalmusal na sana siya pero para siyang lantang gulay na hindi makagulapay sa mesa sa matinding antok. Lagi kasing toxic ang schedule niya sa ospital kaya siguro ngayon nakatikim siya ng mahaba-habang bakasyon para bumabawi ang katawan niya. But then, there was the family's tradition to go to church. Gusto sana niyang tuminggi. Nahiya lang siya dahil naka-oo na siya na magsisimba rin siya. Bakit ba kasi ang aga nilang magsimba? Tuluyan na niyang ipinikit ang kanyang mga mata. 5 minutes. Nakalanghap siya na mabangong aroma ng kape. Kasunod niyon ay mas mabangong amoy ng pinaghalong both bath soap at aftershave cologne. Pinilit niyang dumilat. Nakita niyang nakaupo sa katabi niyang silya si Art. Bawal matulog sa mesa. Inumin mo na yung kape mo para magising agad ang diwa mo. Tinapunan lang niya ng tingin ng kape na tinimpla nito para sa kanya. Dumiretso na siya ng upo. Bakit ang gwapo mo? Thank you. He sipped his own coffee as he read the newspaper. You know, hindi labag sa batas ang magsuklay. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Aren't you going to church? I was just about to. Nakita lang kita kaya andito pa rin ako. Hinihintay mo ko? Maybe. Walang pakundangan naghikab siya. Mauna ka na. May 5 minutes pa akong iidlip eh. I'll wait. Malilate ka. I'll wait. Pinagbastan niya ito. Napakagwapo talaga nito. There was also something new about him that morning. Nagpagupit ka ba, Art? No. Bago ang polo mo? Luma na. Lumapit siya rito at inamoy-amoy ito. Nakakunot na nilingon siya nito. Yes. You still have that some wonderful scent. Pero parang may bago talaga sa'yo. Hindi ko lang mapinpoint kung ano. Isang beses pa siya naghikab. This time, si Arte mismo ang nagtakip sa bibig niya nang hawak nitong dyaryo. Your 5 minutes is up. Nakabihis ka na rin lang naman, umalis na tayo pagkatapos mo magsuklay. Pwede ba kayo na lang ang magsimba?
Inaantok pa talaga ako eh. Sabihin mo na lang sa mga kamag-anak mo na nalason ako sa kape. Bawal magsinungaling sa church. Drink your coffee. It'll make you feel better. Tumayo na ito at lumabas ng kusina. Tinitigan lang niya ang kape. I don't want to be part of this early riser family. Bulong niya. Pero nang gumuhit ang mainit sa kape sa lalamunan niya, nagising kahit papaano ang sistema niya. She was already enjoying her cup of coffee when Art came back. Ngunit imbes na maupo sa dati nitong pwesto, ay tumayo lang ito sa likuran niya. Tatanungin sana niya ito nang maramdaman na masuyog na paghagod ng suklay sa kanyang buhok. Akmang magsasalita siya nang unahan siya nito. Stay put. She did. Hindi na siya nagreklamo dahil masarap sa pakiramdam ang ginagawa nito. Ang problema, lalo lang siyang hinila ng antok. Wake up! She closed her eyes at sumandal sa headrest ng inuupaan niyang silya. 5 minutes. We're really going to be late. 5. Hindi na niya na ituloy ang sasabihin dahil pinigilan na ng mga labi nito ang ano pang mga sasabihin niya. Nanlaki ang mga mata niya. He was kissing her, pero bago pa niya nanamnam ang masarap na sandali, inilayo na nito ang mga labi sa kanya. Gayunman, hindi ito lumayo sa kanya. Gadangkal lang ang layo ng kanilang mukha sa isa't isa, kaya kitang-kita niya ang sariling refleksyon sa mga mata nito. Wake up, Sleeping Beauty. You kissed me. Yes, I think I did. Ngumiti ito. Sapat na iyon para magising ang groggy na diwa niya. Pwede na siguro tayong umalis? Pero isa man sa kanila ay walang umalis sa kinauupuan. Nanatiling pinagmasdan nila ang isa't isa. Gusto mo pa bang buhatin kita? Tanong nito. Pwede. Pakit na sabi niya. Sure. Ngunit nang kumilos ito para buhatin siya, ay mabilis siyang tumayo. Joke lang. Sige, tayo na. Next time lang siguro niya tototohanin ang sinabi niya. Mahirap na. Baka hanggang sa simbahan ay walang laman ang isip niya kundi ang kamunduhan para sa masungit pero ubod na yamin ng lalaki. But darn, did he really kiss her? Cool. Nakatayo sa isang tabi si Anne habang pinapanood ang mga tao sa church na masaya nagbabatian at nagkukwentuhan. Katatapos lang ng Sunday service at magilo na nakipag-usap ang pamilya ni na Art sa pastor ng mga ito. Kung titingnan, mukhang kilalang kilala ng mga tao roon ang magpipinsan dahil binabati ng mga ito ang halos lahat ng mga tao roon. Napalingon siya nang marinig ang isang grupo ng mga may edad na mga ginang na pinagkwentuhan ng magpipinsan. Nakakatuwa na makitang narito uli ang buong pamilya nila, no? Sana lang, pati ang mga magulang nila ay kasama nila. Masarap pa namang makakwentuhan ng mga yun. Oo nga, manang-mana sa kanila mga anak nila. Hindi namimili ng mga taong makakasalamuha. Kahit halos isang beses sa isang taon na lang sila nagkakasama-sama sa lugar natin, hindi pa rin sila nagbabago. Mababait pa rin mga bata. Siguradong magluluksa ang mga kadalagahan natin dito ngayong ikakasanla pa lang ilan sa mga binata ng pamilya. Abay, kahit ako'y iiyak. Nagtawanan ng mga ito. Lalo siyang naintriga sa usapan ng mga ito, kaya pasimple siya nagpatuloy sa pakikinig. Lalo na nang mabanggit ang pangalan ni Art. Pero ang mas nakakatuwa ay ang pagdalo ngayon ni Art. Akala ko talaga hindi na siya tatapak sa loob ng simbahan kahit kailan. Oo nga eh, nagulat din nga ako nang dumating siya kanina. Hindi ba't kahit nagsisimba mga kamag-anak niya ay hindi siya sumasama? Ngayon na lang uli. Hindi nagsisimba si Art? Hindi natin siya masisisi. Dating leader ng music ministry ng Church si Sheila eh. Natahimik na ang grupo ng mga ito. Napalingon siya sa kinaroroonan ni Art. Magilo pa rin itong nakikipagkwentuhan sa mga kausap nito. Kung hindi siya nagkakamali.
Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ito nakipag-usap sa ibang tao na napakaaliwalas na mukha. Kaya siguro lalo nag-stand out ang gandang lalaking ito. His smile was really something. Nakakalungkot lang isipin na ang babaheng minahal nito ng husto ang siya ring nag-alis noon ng ngiti sa mga labi nito. Sorry Sheila, aagawin ko si Art mula sa alaala mo kahit anong mangyari. That wonderful man deserves to have another chance at happiness. Mas malakas na ang loob niya ngayong nakakasilip siya ng pag-asa na magtatagumpay siya. May alas kasi siya. She bit her lower lip as the memory of that morning kiss flooded her mind once again. Tumikhim siya at tumingala sa maaliwalas na kalangitan. Sorry Lord. Bakit? Anong kasalanan mo? Ngumunguya-nguya pa si Dan nang makita niya ito sa kanyang tabi. Kami na lang ni Lord na nakakaalam nun. Aba, tinatarayan mo na ako ngayon ha? Palibhasa na dala mo rito si Art magbubukid. Ganyan ka na. Hindi ka na ma-reach. Anong problema mo? Nakakunot noong tanong niya rito. Kami na lang ni Lord na nakakaalam nun. Ngumisi pa ito. Although, I have to congratulate you for dragging him to church. Actually, siya ang kumaladkad sa akin dito. Oh? Yeah. Talagang gumaganda ang progress ni Art. That's good. Lahat na may kinalaman kay Sheila na nakapagpapalungkot kay Art, tatapalan ko ng pagmumukha ko. Pangako niya iyon, hindi lang sa kanyang sarili, kundi lalo na para sa lalaking mahal niya. I want to make him happy, make him smile more. And you're doing a great job. I've never seen Art this open to people since Sheila died. I've never loved anyone this way. That's why I like you even more. Ikaw lang ang nagmahal ng ganyan kay Art. Yung totoo. At hindi lang dahil na misteryosohan ka sa kanya o naakit sa gandang lalaki niya. Well, namisteryosohan din ako sa kanya at naakit sa gandang lalaki niya. Yun nga lang, mas ang ibabaw ang purong pagmamahal ko sa kanya. Sayang no, hindi ko tuloy siya malandi. Isa pa iyan sa nagustuhan ko sa'yo. Wala kang kupas ang pagiging simpleng manyak mo. Ngumisi siya. Lumingon uli siya sa kinaroroonan ni Art. Nakatingin ito sa kanila. Seryoso ang gwapong mukha. Nakangiting kumakaway siya rito at dadma lang ito. Hay, nagsiselos na naman. Ang dakila kong pinsan, ani Dan. Hindi nagsiselos yan. Alam na niya na wala naman tayong relasyon. Bakit sinabi mo sa kanya? Wala na tuloy excitement ng kwentong to. Mas loyal ako sa mahal ko eh. Ang gwapo niya no? Perfect sa kagandahan ko. Nakangising sabi niya. Kapag ba kumontra ako, dadana ko ng dugo dito. Hindi niya ito pinansin. Patuloy na lang siyang pinagmasdan si Art. Ngunit hindi na ulito lumingon sa kanila. Ann, gusto mo bang malaman kung may nararamdaman na rin para sa iyong pinsan ko? Hindi na kailangan. Alam ko namang kaibigan lang ang tingin niya sa akin eh. Sinabi niya yan? Oo. Masyado na raw siyang nasanay sa pag-iisa, kaya hindi niya alam kung gusto pa niya magkaroon ng karelasyon. Hindi niya alam na nagdadmamadali naman ako, kaya hinayaan ko na lang siya. Hay, si Art talaga. Okay lang yun. Maunawain naman akong mangbibig. Matagal na maghintay. Maraming kaartehan sa katawan ng mga lalaking bigo. I know a better way para mas madaling matauhan si Art. Ano yun? Hinawakan siya nito sa kahinilapalis ng simbahan. Bumalik na ba sa Manila sina Charmaine at Jay? Tanong ni Ann kina Mary Jane nang dumulog sila sa hapag para mag-almusal. Oo. Tutulungan daw nilang bakuran niya si Kuya Gary si Madel. Kailangan ba ni Kuya Gary ng tulong? Sabad ni Yumi. Ang tanong,
Alam ba ni Gary na tutulong ang dalawang kuting na yun? Ani Benedict. Kapag nalaman ni Gary ang plano ng mga yon, siguradong ibibitin niya ng patiwarik ang mga yon. May ilan nang nagbalik sa Manila, pero karamihan ay wala pang balak na putulin ng pagbabakasyon. Kahit ako, parang gusto ko na rin bumalik sa Manila, wika ni Yumi. Ang iinit ng ulo ng mga tao dito. Hindi ako makapag-beauty rest ng maayos. My gosh! Bakit? Nadali ka rin ba ng pangil ni Kuya Art? Ngayong umaga? Natatawang tanong ni Benedict. Oo, dun sa garden niya. Tinanong ko lang naman siya kung anong klaseng veggie salad ang magandang ihanda for breakfast. Bigla ba naman ako sinungitan? Ako rin. Pagsigunda ni Jean. Binati ko siya kanina pero tinunguan lang niya ako. Mabuti ka nga, tinanguan ka pa. Sabi naman ni Frank. Ako nga muntik ng suntukin nung tinanong ko siya kung nakita niya si Dan. Nagsabi pa ng mga ito ng kung ano-ano tungkol sa kabilang behavior ni Art. Nang umagang iyon, mabuti pa nga mga ito kahit nagpapasungitan ng binata, at least nakita ng mga itong lalaking yon. Samantalang siya, kahapon pa niya hindi mahagilap si Art mula nang bumalik sila ni Dan galing ng restaurant kung saan nilibre siya nito ng tanghalian. Isa pa ang doktor na iyon. Nang kalad ka rin siya nito sa isang malapit na restaurant sa church, akala niya i-share nito sa kanyang naisip nitong plano na makatutulong para mas mabilis niyang makuha ang loob ni Art. Pero tapos na silang kumain at lahat, wala pa rin itong sinasabi. In fact, tahimik lang itong buong lunch nila. Ann, nag-away ba kayo ni Art? Tanong ni Achal. Hindi. Kung ganun, bakit gout siya ang mood ng isang yun? Parang may ka-LQ. Ganun naman talaga lalaking yun, hindi ba? Oo nga, pero gumaganda-ganda na ang mood niya nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Nakakapagtaka lang na bigla na naman siyang bumalik sa dati. Mukhang mas malala pa nga ngayon. Oh, anong kinalaman ko ron? Nagkatinginan ng mga to. Unti-unti napalitan ng tuwa ang pagtataka niya. Ako ang dahilan na magandang mood niya? Cool. Kaya kung maaari, baka pwedeng pakipayapay ng ulo niya. Pakiusap ni Rose. Tamang-tama, hindi pa nag-aagahan si Art. Naglagay ng pagkain sa isang plato si Frank. Tinagdagan niyo ni Gina. Hanggang sa nakigulo na rin ang iba pang kasal nila sa hapag. Hindi naman kayang mukbangin at bibitayin na ninyo si Art sa mga daming inilalagay niyong pagkain sa plato niya? I don't think mauubos ni Art yan. Bakit? Hindi mo ba siya sasamahang kumain? Tanong ni Jean. Siya nga naman. Ang tatalino niyo talaga. Tumayo na siya at maingat na kinuha ang gabundok na pagkain. Saan niyo huling nakita si Art? Iisang direksyon ang tinuro ng mga ito. Ang backdoor patungo sa vegetable garden ng binatang masungit. Hindi naman siya nabigo. Art was displaying his powerful strength as he fixed the farm fences. Hay, ang irog ko talaga. Nakakagilang kakisigan. Nakangiting lumapit siya rito. Good morning, mag-breakfast ka muna. Nakakunot noong lumingon ito sa kanya. Mukhang hindi maganda ang mood nito. Naghanap siya ng pinakamalapit na bench para doon nilapag ang dalang pagkain. Saka ito binalikan. Sabi ng mga pinsan mo, hindi ka pa raw kumakain. Kumain na ako kaninang tulog pa kayo. Nagsimula uling magpokpok. Hindi siya natinag. Ganun ba? Sayang, ang dami pa namang inihain ng mga pinsan mo para sa ating dalawa. Hindi pa rin kasi ako kumakain eh. Ikaw na lang ang kumain. Pero ang dami kasi. Busog pa ako. Napakamot siya sa ulo. Paano ko uubusin ang lahat ng yun? Nakapamaywang na bumaling ito sa kanya. Bakit mauubusin? Sira ka ba? Kainin mo lang ang kaya mo kainin. Nakakahiya naman sa mga pinsan mo. Pinaghirapan nilang ihain iyon eh. Bahala ka na nga. Ubusin mo kung kaya mo. Hindi mo talaga ako sasamahang kumain? Sinabi ko nang busog pa ako. Hindi mo ba ako narinig? You don't have to use that tone on me, Art. Nag-aalok lang naman ako ng pagkain. Kung nakulitan ka, sorry, tao lang. Naglakad siya pabalik sa bench na kinaroroonan ng sandamakmak na pagkain.
Masamang-masama ang loob niya sa ginawang pagsusungit nito sa kanya. Kung sa bagay, talagang makulit nga naman siya. Sinabi ng ayaw nito, hindi pa rin siya nakinig. Iyan tuloy ang napalaan niya. Umupo siya sa harap ng pagkain at nagsimula ng kumain nang may kumuha ng tinidor niya. Nang tinangalaan niya iyon, kung sino ay nakita niya si Art. Sumunod pala to sa kanya. Don't give me that look. Ayaw ko lang na maimpatch yung isang taong nasa poder pa ng pamilya namin. Masungit na sabi nito. Umupo ito sa kabilang panig at nagumpisa ng kumain. Sa susunod, tanungin mo muna ako kung nakakain ako para hindi ako napapagod sa pagdadala ng pagkain. Sinesaramulan mo ba ako? Oo. Anong gagawin ko mali? Dinalhan mo ako ng pagkain kahit busog pa ako. Hindi ko naman alam. Hindi ba yun excuse? You should have asked me first. Galit ka ba sa akin? Hindi ito umimik. Pwedeng malaman kung bakit? I'm not mad at you. So why that cold treatment? Okay naman tayo kahapon ah. Hinalikan mo pa nga ako, hindi ba? Saglit ito natigilan. Kalimutan mo na yun. Alin dun? Lahat ng hindi na dapat binabalikan pa. Kinuha niya rito ang tinidor na para sa tuloy itong tingnan siya. Ayoko talaga ng mga pasikot-sikot na usapan. Diretsahan mo na kasi ako at nang hindi na sumasakit. Ang sakit na ng ulo ko sa panghuhula ng iniisip mo. Isang tanong, isang sagot. Totoo bang galit ka sa akin, Art? Iyon kasi nararamdaman ko sa paraan ng pakikitungo mo sa akin ngayon. Tiningnan siya nito ng diretso. Kung ayaw mo sa mga pasikot-sikot na usapan, ako naman, ayaw ko sa mga taong sinungaling. Sinungaling ako? Ganon? Hindi ba? Galit na balik tanong nito. What did I do? What did I say? Kinausap ako ni Dan kagabi. He told me to stay away from you. What? Dahil nagugulo ka raw anumang namamagitan sa inyong dalawa. What? Bulalas niya. Walang namamagitan sa amin ni Doc Dan. What the? I'm gonna kill that doctor. You don't have to do that. You just have to stay away from me. Pero, and next time, please don't ever lie to me again. Putol nito sa tangkang pagpuprotesta niya. Hinawakan niya ito sa braso nang tangkain nitong umalis. Wala kami relasyon ng pinsan mo. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang niluluto ng doktor na iyon, pero talagang walang namamagitan sa amin. Susme, magkaibigan lang kami. Whatever. Inalis nito ang pagkahahawak niya sa braso nito. Art, totoo ang sinasabi ko. Kung gusto mo, kausapin ng dalawa si Doc Dan. I'm sure nagbibiro na naman ang pinsan mong yun. Alam mo naman yun. Wala na akong pakialam sa kung anumang larong meron kayo ni Dan. Just spare me from it. Please. Pero Art, we'll just cut it. He snapped at her. Sawang-sawa na ako na pinaglalaroan ako. Alam mo ba kung bakit ako galit sa mga sinungaling? Dahil minsan akong pinagsinungalingan. Sa akin na ng babaeng minahal ko ng husto. Sheila lied to me and I felt so betrayed. Tapos heto na naman. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Kung napagsungitan man kita noon, nakahingi na ako ng paumin sa'yo. This game is just so... Hindi ito itinuloy ang sasabihin, pero mababakas pa rin sa mukha nito ang galit. Hindi na niya alam kung paano pa magpapaliwanag dito. Lalo at mismong pinsanan nito nagsabi ng kasinungalingan niyon. I'm not like Sheila. I never and I will never betray you, Art. Seryosong sabi niya. Right. Sarkastikong tugon nito. Nang iwan siya nito ay hindi niya alam at susundan pa ito. Wala na rin namang mangyayari dahil buo na ang isip nito na totoo ang kalokohang isinaksak ni Dan sa kote nito. Malinis ang konsensya niya, kaya alam niyang hindi pa huli ang lahat para maisalba niya ang anumang mauusbong na magandang pagtitinginan nila ni Art. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay katayin ng doktor na pasimuno ng kaguluhan. What the heck were you thinking, Doc Dan? Bakit mo sinabi yun kay Art? Kung kailan magkakamabutihan na kami, saka ka pa gagawa ng ganong kalokohan? Ano ba talagang gusto mo? Gigil na dinampot ni Anne ang flower vase. Ngunit imbis na ibato iyon sa doktor, ay inangat lang niya iyon ng kaunti.
saka pabagsak na ibinalik uli. Doc Dan! Galit na tawag niya rito nang hindi ito magsalita. What? For the first time in my life, I think I hate you. Ikaw ang bahala, pero hindi ko babawin ng mga sinabi ko kay Art. Doc Dan! It's for your own good, Ana. Isa-isa na nitong inilagay sa overnight bag ang mga damit nito sa ibabaw ng kama. You're my dear friend. I don't want anything or anyone hurt you. You don't want anyone to hurt me? Ano ba sa palagay mo ang ginagawa mo? Nagsinungaling ka kay Art. Ngayon tuloy galit na galit siya sa akin na nasaktan ako. Ang bulaklak naman sa vase ang ipinanggigilan niya. Ikaw ang nananakit sa akin. Kung hindi mo babawiin kay Art ang mga sinabi mo, malalaman mo kung ano talaga nararamdaman sa'yo ng pinsan ko. Dugtong nito sa sinasabi niya. Ano? He sighed and turned to her. Anne, lahat ng tao sa bahay na ito ay saksi sa ginagawang paglapit sa'yo ni Art. Masaya kami para sa inyo. I mean, we like you, and we're glad that our reclusive cousin is coming out of his hiding now. So ano problema? Bakit nakialam ka? Okay naman kami Talaga? Nang ikwento mo sa akin na sinasabi sa'yo ni Art na hindi niya alam kung magagawa pa niya magmahal uli, doon ako nagdesisyong ilayo ka sa kanya. Sira ka ba? I love your cousin. Alam mo yun. Bakit kailangan mo ko ilayo sa kanya? Because you have to stop pampering his feelings and start looking at your own situation. My situation? Art's been in love with Sheila memories for all these years, Anne. Kung pagbibigyan mo ang paglalapit ninyo, aasa ka. Lalo na't maraming ginagawa si Art na nagbibigay ng pag-asa sa puso mo. At kapag ganun na nangyari, paulit-ulit ka lang na masasaktan. Kilala kita, Anne. You always hide your pains with your witty remarks and laughter. At wala akong balak na ako ang sarili kong pagkadugo ang mananakit sa pinakapaborito kong nurse. Natahimik siya. Nakakainis ang doktor na to. Ang sarap kutusan dahil tama mga sinasabi nito. Still, ayaw pa rin niyang sumuko. I have my own ways para matulungan si Art na makawala sa alaala ni Sheila. I know. Ang problema, hindi natin alam kung effective ba iyon o nakikita lang ng isang katutuwang inilalang ang pinsan ko kaya unti-unti siyang lumalapit sa iyo. Isinara nito ang overnight bag. Kailangan mo lumayo muna sa kanyaan at hayaan mo siyang isettle ang mga issue niya sa kanyang sarili. Kapag nanatili kasi sa tabi niya, hindi mo malalaman kung pareho lang ba kayo ng nararamdaman o nag-aaksaya ka lang ng oras para sa kanya. Napagdiskitahan niyang lapirutin ang petal ng bulaklak na nasa vase. You're a bit cruel, aren't you, Doc Dan? It comes in handy. Alam ba ito ng pinsan mo? Oo, pinadahan ko na sila ng text messages kanina at pare-pareho lang kami ng assessment sa mga nakikita namin sa inyo ni Art, kaya pumayag sila makipag-cooperate sa naging plano ko. Nanatili lang siyang nakayuko habang nakatitig sa lapirot na petal, hanggang sa mamalayan na lang niyang pumapatak na sa kanyang mga kamay ang luha niya. Shit naman mabilis niyang pinali sa mga luha. Ang aga niyo namang ginising sa panaginip ko. Mabuti na yon, kaysa naman gisingin ka namin na kung kailan bangungot na ang panaginip mo. Sunod-sunod na naging pagpatak ng kanyang mga luha. Inabutan siya ni Dan ng panyo. Kaya mo yan. Alam ko. Pahablot na kinuha niya rito ang panyo para pahira ng mga luha niya. Hintayin mo siyang lumapit sa'yo. By then you'll know na nakapagdesisyon na siya na at ikaw ang pipiliin niya. Paano kung hindi? At least, you know where you stand. Ang ibig mo sabihin, at least alam ko nang hindi akong kayang mahalin ng pinsan mo. Ngumiti lang to. Toknat ka, Doc Dan. Let's give it a rest for a while. Pagdating natin sa Manila, magiging busy ka na ulit. At hindi mo na madalas na maaalala tungkol dito. Tama, kailangan na natin bumalik sa Manila. Right. Dahil ang bagyong hindi man lang natin naramdaman dito, nilumpo pala ng buong Metro Manila.
Tinawagan na ng lahat ng medical personnel sa lahat ng ospital para umalalay at tumulong sa mga naging biktima ng bagyo. Kaya mag-ayos ka na at aalis na tayo agad. Nabuhay ang instinct niya bilang isang alagad ng besina. Ibinalik niya rito ang panyo at mabilis na siyang nagtungo sa kanyang silid. Sa pagmamadali, hindi na niya napansin na may mga makakasalubong pala siya. Sumalpok ang mukha niya sa katawan ng kung sino man. You should watch where you're going. Art was holding her steadily on her shoulders. Muntik na niya itong yapakin at makilala ito. Mabuti na lang at mapigilan niya ang kanyang sarili. Kung hindi, baka tuluyan na niya itong hindi maiwan. She stepped out of his grasp. Sorry. Nilagpasan na niya ito nang marinig uli niya ito magsalita. Nagmamadali ka? Saan ka pupunta? Nilingon niya ito. Babalik na ako sa Manila. Kami ni Doc Dan. Kumibot ang mga labi nito. Tila may gusto pang sabihin na hindi masabi. May kailangan ka pa? Kailangan na kasi talaga namin umalis eh. No, wala na. Sagot nito. Tumango siya at tinalikuran na ito. Sa kanan niya pinag-ukulan ng pansin ang kanyang puso. Sa ngayon ay tukulin muna niya sa mga nangangailangan ang pagtutuunan niya ng pansin. Pagkatapos ng lahat ng iyon at walang Art na lumalapit sa kanya, siya na ang mismong babalik dito. Humanda ka sa akin. Re-resback ang puso ko. Bulong niya habang nagmamarcha papunta sa kanyang silid. Tulungan niyo ang nanay ko. Nandun pa siya sa bahay namin. Parang awa niyo na. Nakita niyo ba ang dalawang anak ko? Yung isa, 10 taong gulang at yung isa, 6 na taon. Unahin naman yung i-rescue ang lugar namin. Marami pong mga taong stranded sa bubong ng mga bahay nila. Maraming bata ang naroroon. Ang lamig. Nay, gutom na ako. Iyon ang iba't ibang hinaing ng kanina pang naririnig ni Anne. Parang pinipiga ang puso niya sa narinig. Kasalukuyan siya nag-aasikaso ng mga biktima ng bagyo sa loob ng malaking gymnasium na ginawang evacuation center. Sa labas ay patuloy pa rin ang pananansala ng bagyo. Marami sa mga biktima ay may mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, dala ng paglangoy sa rumaragasang baha, putik at tinamaan ng mga troso na tinatangay mula sa mga kabuntukan na pumapalibot sa kamay nilaan. Hindi na rin makapagduduga na ang ibang rescue volunteers sa pag-aasikaso sa mga nasagip mula sa iba't ibang lugar. We need more cottons and antiseptic here. Lahat ng doktor at mga nurses na tapos na sa mga inaasikaso, asikasuhin na mga bagong dating ng mga biktima. Move! Move! She had been a part of a volunteer group of medical staff for years now, pero ngayon lang siya naka-experience na ganoon. Kahit sa panaginip ay hindi niya naisip na maaaring masalanta ng husto ang kamay nila ng isang bagyo lang. Mabuti na lang at patuloy rin ang pagdating ng iba't ibang tulong tulad ng pagkain at mga damit. Anne, magpahinga ka muna. Kanina ka pa ikot ng ikot sa mga pasyente. Ni hindi ka pa yata kumakain. Ani Darl na kapwa nurse niya. Ayos lang ho, Darl. Maingat na binulatan niya ang bandage ang sugat ng pasyente niya. Hindi pa naman ako nagugutom. Lahat naman tayo, hindi nakakaramdam ng gutom sa mga gatinong pagkakataon. Pero kailangan mo pa rin kumain. Baka ikaw naman ang bigla nung himatayin dyan. We can't afford to lose a single hand here. Sige, kakain na ako pagkatapos ko rito. Ate, pahingin pagkain. Wika ng batang inaasikaso niya. Nagugutom na po ako eh. Kagabi pa po akong huli kumain. Oo, huwag ka mag-alala. Maraming pagkain dito. Nilagyan niya ng bandage ang sugat ng bata. Saka kinuha ang rasyon niya ng pagkain para ibigay rito. Masayang bumalik ang bata sa kinaroroonan ng pamilya nito na kasalukuyan na rin kumakain ng rasyon ng pagkain. Napabuntong hininga siya habang nililibot ng paningin ng buong gymnasium. Marami pang dapat asikasuhin. Mukhang matatagalan pa sila roon. Napalingon siya sa bagong dating ng mga na-rescue. Katulad ng mga kasamahan niyang walang ganong naasikaso, lumapit agad siya roon upang tumulong na magbigay ng first aid at immediate medical care. Step aside. Saglit siyang natigilan nang marinig ang boses na nagsalita. Kumabog ang kanyang dibdib.
She knew that voice. Nang lingon ni Mia iyon, ay hindi siya nagkamali. It was Art himself. Buhat nito ang isang matandang lalaki na ngayon ay mabilis na at maingat nitong inilapat sa isa sa mga stretchers na nakaantabay roon. He's 56 years old and has been having difficulty breathing. Wika nito sa doktor na lumapit sa mga ito. Sabi ng mga kasama niyang na-rescue, may sakit daw siya sa puso. Okay, we'll take care of him now. Nurse De La Cruz, take his BP. Yes, Doc. Natigilan pa siya nang sa paglapit niya sa matanda ay nasagi na si Art. Sorry, excuse lang sir. Akala niya ay aalis na ito, ngunit umurong lang ito upang bigyan siya ng daan. Nanatili lang itong nakatayo roon at nagmasid sa mga nangyayari. And it took all her might not to get distracted from her duty. Nagawa naman niyang kalimutan ang presensya nito at inasikaso ang kanilang represyente. It took them almost an hour before the old man regained his normal breathing. Nakahinga rin sila ng maluwag, lalo na nang dumating na ang pamilya ng matanda na kanina pa itong hinahanap. Here, ani Art, habang nakaumang sa harap niya ang isang styrofoam cup na umuusok na kape. Tila may nagrarambulan man sa loob ng dibdib niya, nagawa niyang abutin dito ang kape nang hindi yun lumiligwak. Thanks. Tatlo lang ang bagong dating na evacuees na kailangan ng medical attention. Pwede ka na siguro muna magpahinga. Total, kaya no naman ng mga kasama mo na asikusuin ng mga yon. Umupo ito sa kanyang tabi at pinagbasdan ng nangyayari. Sino mo mag-aakala na mangyayari mga ganitong trahedya sa buong Kamaynilaan? Iba talaga kapag gumantay ang kalikasan. Volunteer ka rin pala? Anya rito. Member kami magpipinsan ng mga volunteer groups. Na-dispatch lang sila sa ibang lugar, kaya ako lang nandito. I see. Lahi pala kayo ng bayaning ng lahi. That's nice. Thanks. You're wet. Hindi ka ba nilalamig? My jacket's waterproof. Okay lang ako. Itinaas nito sa kanya ang hawak nitong umuusok na kape. Your hair. It's fine. Thanks for your concern. Sumimangot siya. Magugunaw na ang mundo, pinagsusungitan mo pa rin ako. Magbabagong buhay ka na, Art. Iyan na ang mismong ginagawa ko. Nasaan? Ba't hindi ko makita? She sipped her coffee. Akala mo hindi nakakasama ng loob ang mga... Sorry. Lagi ka naman ganyan eh. Pagkatapos mo akong pagsungitan, magsusorry ka. Alam mo, kung hindi pa ubos ang kasungitan mo, dapat hindi ka muna humihingi ng sorry. Hintayin mo na lang na masaidan lahat ang kasungitan mo sa katawan. Saka tayo mag-usap. Isang beses lang kita pinagsungitan nung malaman kong pinakakailaman mo ang wallet ko. Hindi lang nun, no? Ang dami pa kayang pagkakataon. Hindi pagsusungit ang ipinapakita ko noon. Talaga? Anong tawag mo dun? Pagpapapansin. Pagsiselos. Muntik na niyang maibuga ang iniinom na kape dahil sa narinig. Ano? Ano ka mo? Imbes na sumagot ay dinukot ito sa back pocket ng pantalon nito. Inilabas nito ang wallet at may kinuha roon. Picture ko yan ah. Saan mo nakuha yan? Nakakunot noong tanong niya. Kuha ni Mary. Nagpaprint ako. Ibinigay niya ito sa kanya. Pakilagyan ng autograph at dedication. Just like you promised. Wala sa sariling kinuha niya iyon. What the heck is going on here? Tiningnan niya ito. Nakatingin ito sa kanya habang umiinom ng kape nito. Magpaliwanag ka ng maayos kung ayaw mo masaktan, Art. Where do you want me to start? Tila malakas na tinambol ang dibdib niya sa kabang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kailangan ko yata ng oxygen mask. Kinuha nito sa kanyang larawan at tinitingnan iyon. Sinabi mo sa akin dati na dapat ko nang palitan ng picture na nawala na. Indirectly, I think you've hit a nerve there. Matagal nang wala si Sheila. Mali na patuloy kong mahalin ang alaala niya kung meron mang nabuhay na pwede kong mahalin. Medyo maingay lang siya, pero kaya ko naman patawanin kahit sa mga simpleng hirit niya. Art, sinabi ko na sa iyong ayoko ng mga paligoy-ligoy na kwento.
Diretsahin mo na ako bago pa ako atakihin sa puso rito. Okay, but before that, tumayo ito at nagpalingalinga. Nasaan si Dan? Sumama siya sa isang OB-GYN na rescue team na kakaalis lang. May manganganak daw kasi na hindi makalakas ng makakalabas ng bahay dahil sa baha. Tutulong siya sa pag-assist. Bakit? Nagkanda utal-utal na sabi niya. Gusto ko lang ipaalam sa kanya na wala na akong balak na hayaan siyang masolo ka. Bahala siyang makalbo, pero makikipag-agawan ako sa puso mo at matirang matibay. Oh my God. Pasensya ka na nga pala sa kasampangan ng mga ugaling ipinakita ko sa'yo. Believe me, hindi ko gustong insultuhin o saktan ka. Kaya lang, yun lang ang naisip kong paraan para hindi mo na mahalata na nagugulo ang sistema ko tuwing lalapit ka sa akin. Was that a good thing or a bad one? It depends on how you interpret it. Ayaw ko mag-interpret kaya magpaliwanag ka na lang ng maayos. Ikinumpas niya sa hangin ang nanginginig na kamay. Continue. Okay. The moment I saw you at the hospital, sucking that freaking lollipop, tumigil ito sa pagsasalita. Darn it. Forget about that lollipop. Ngayon lang pumasok sa isip niya kung bakit hindi dapat nagpapakita sa mga lalaki ang mga babae kapag naisipan nila mag-indulge sa lollipop. Pinigil niya ang matawa. Okay, forget the lollipop. And then, nagpalakad-lakad muna ito sa harap niya bago nagpatuloy. And then I saw you again and learned that Dan was proposing marriage to you. Mula noon ay pilit ko nang pinatay ang lahat ng anumang interes ko sa iyo. Kaya lang pinaglalapit yata talaga tayo ng tadhana. And thinking Dan already owned you, it always makes me feel sick that no matter how much I threw away those feelings and am having for you, I still end up admiring you. Kahit sa malayo lang. Kung ganun, iyon dahilan kung bakit abot langit ang kasungitan mo sa akin? At kung bakit sa kabila ng lahat ng yon, hindi ko pa rin magawang baliwalay ng presensya mo. Kaya kapag nalalaman ko nagkakapasa o nasasaktan ka dahil sa pinagagagawa mo, nakaalalay ka kaagad. Dugtong niya. Yes. Kung nang nagdaang araw ay hindi maanaampat ang mga luha niya sa pagpatak dahil sa napipinto niyang paglayo rito, ngayon naman ay napapaluha siya dahil sa sobrang kaligayahan. And then you kissed me. Pagpapatuloy nito. Mas maaliwalas na ngayon ang bukas na mukha nito. Hindi mo lang alam kung gaanong shock ang binigay mo sa akin nang halikan mo ako ng gabing yun, Ann. Kaya ba hindi ka man lang tumugon? Tumango ito. When I finally realized what's happening, you have already moved away. Ang bagal mo kasi. Kaya nga bumawi ako. He was talking about that Sunday morning kiss. Na mga panahong iyon, unti-unti ko nang napapansin na hindi na pagkaraniwang pagkakagusto lang ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi normal na halos bawat segundo sa buhay ko, hinahanap kita. So why did you push me away? He sighed. Magulo pa kasi ang isip ko. Nalilito ako sa nararamdaman ko. Whenever I think of you, I feel guilty. Like I was betraying my promise to Sheila that she will be the only woman I'll ever love. Naiisip ko rin minsan na baka natutuwa lang ako masyado sa'yo dahil ikaw lang ang malakas ang loob na nakikipag-usap sa akin kahit magkasalubong na mga kilay ko. Ang gwapo mo kasi. Nilitian niya ito. Gumanti ito ng ngiti. Hindi talaga niya akalaing mangyayari ang kasalukuyan na gaganap sa pagitan nila. Akala niya ay siya lang uli ang aakyat ng ligaw kay Art. Pero ito na ang pumunta sa kanya. She was more than glad. Tama si Dan. Art had to sort out his feelings first before he could face her. I'm sorry I shouted at you, Ann. Nagselos lang talaga ako ng husto nang inakala ko na kayo talaga ni Dan. Akala ko nagsisinungaling ka lang sa akin nang pabulaanan mo ang sinasabi mo sa akin ni Dan. I just couldn't take another betrayal from the woman I love. There he said it at last. Her loved her. Art, did you just say, I love you? Lumapit ito sa kanya at pinalis ang luha na hindi niya namalayang tumutulo na pala mula sa kanyang mga mata.
Yes, I love you. I was about to talk to you yesterday and I apologize for the things I said. Pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon dahil paalis na kayo ni Dan. Nang makita kita naglalakad palayo sa akin, dun ko na-realize na hindi ko pala kayang mawala ka. Na hindi ko na kayang dayain ang sarili kung okay lang ako na ilayo ka ni Dan sa akin. I'm sorry about him. Malakas lang ang loob ko lumaban ng ganito dahil alam ko may nararamdaman ka rin sa akin. Iyon naman ang lagi mong sinasabi, hindi ba? Sana lang totoo yun. Totoo yun. Good to hear that because a guy like me. Anitong inilahad ang kamay sa kanya at tinulungan siya makatayo. Ngayon ay magkaharap na sila habang ang isang braso nito ay masuyo nakahapit sa katawan niya. Needs a crazy girl like you. She wondered, and she wound her own arms around his neck. Good to hear that too. Siya nga pala, hindi mo kailangang makipagkompetensya kay Doc Dan. Wala talaga kaming relasyon. Pinaniwala ka lang talaga niya na may namamagitan sa amin dalawa para daw magising ang natutulog mong puso. What? Hindi ko rin nalaman ang plano niyang iyon kung hindi ko siya kinausap. Nevertheless, effective naman, hindi ba? Oo. Pero bubugbugin ko pa rin siya. Pinasakit na niya ng husto ang ulo ko sa... Hindi na niya ito tinapos sa sinasabi nito dahil hinala na niya ito palapit sa kanya at ginawaran ng halik ang mga labi nito. That's better. Aniya sa isip habang ninanamnam ang masuyong pagtugon nito sa kanyang halik. Way better. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Ann at Art. At lagi po nating tatandaan, ang babaeng hindi sumusuko sa pag-ibig ay laging natutuklasan ng tunay na lambot ng pusong matigas sa panlabas. At sa tamang panahon, may isang tao magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.